Mahinumdog kang tanan palihog. Salamat sa Ginoo. Mahimbundag sa tanan. Salamat sa Ginoo nga na dasig ta pinagi sa maong awit nga mopadayon gud ta. Tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Salamat nga we are saved. Salamat nga niata sa church. O I hope nga nanginaot ko nga malipayod ang tanan. Amen? Doon na tayo dagang problema, no? Kinsa may walay problema dali, patas kamot. Nainaingon nga, ang buang pastor, walay problema. Uy, na problema na eh. Na problema na siya nga nung nabuang siya. Apa mo? So, problema, mga kaigsunan, na yan ang utanan ako. Pastor, gano'n sa amin ni maundang? Unya na basta dito na ka mupuyo sa likod sa Gaisano Mall. Dito na mupuyo. Kaya itong ablihan itong Bible. Kung doon na mo yung Bible sa book of 1 Corinthians chapter 3. Ang ato lang kining problema no, di man gini mawala pero kinahanglan nga motubo ta sa atong Kristohanong kinabuhi. Kay mao na gyud na ang atong kinabuhi. Kada adlaw na gyud tay masugatan nga problema. Lisura po na nang wa tay problema no. Maproblemahan ba pugga nga wa kay problema. Okay, kaya uban, kaya walay problema, magbuhat gyud ilang problema. Di ba nagabantay mo anang mga musakay og motor, dayon kanang motor nga walay lingkuranan nga maglukso-lukso, o di mo saka ng bukid, kung nangita gina sila problema. Di ba? So ingon na muna salamat sa Ginoo nga by God's grace ni ata sa church o salamat nga doon natin Ginoo. Okay, atong basahon ng verses 1 to 9 sa 1 Corinthians chapter 3. Palihog ko no, kinsa man nagbutangan ng lig. Okay na. Okay na. Ano nagtarong okay? Oh, gitaro. Gamay lang. Okay, 1 Corinthians verses 1 to 9, responsibly ato ni basahon. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but unto carnal, even as unto babes in Christ. Kusga ko ninyo basa, sabi ka ng basa bitaw nga dunay kinabuhi, kanang dili ka himatyon. Nagbasa mo, rag himatyon na mo, katulgo na mo, wapagali pagsugod, katulgo na. Kaya kanawang butangi po niyo kinabuhi. Amen? Kanawang madasig, kamo mismo nga nagbasa, buhi po ba? Okay, verse number 3, For ye are yet carnal, for whereas there is among you envyings, strife, divisions, are you not carnal and walk as men? Verse number 5, who then is Paul and who is Apollos? Is Apollos and about ministers by whom ye believe, even as the Lord give to every man.
Verse number 7, so then neither is he that planteth anything, neither he that watereth, but God giveth the increase. Okay, verse number 9 together. For ye are laborers together with God, ye are God's husbandry, ye are God's building. Mag-pray natin, Lord. Salamat kay Ginoo nga ikaw nga mong Dios nga nagluwas kanamo, nagbutang kanamo sa church. Ug salamat naghatag kag kahigayunan nga kami mabuhi pa. Human ka nagluwas namo, gitagaan nimo kami kahigayunan nga makaalagad imo ming gibutang ini nga church. Lord, padayon na ang paggamit sa matag-usa namo, Dios. I-bless ang matag-usa amo ning gampo in Jesus name. Amen. Palihog maglingkod. Praise the Lord. Ang uluhan sa mensahe na to mga kaigsunan, why God wants us to grow. Ngano nga ang Ginoo gusto man siya nga motubo ta. Okay, pamina mo. Importante nga kitang Kristohanon motubo ta. Ang pagtubo sa atong Kristohanong kinabuhi walay labot sa atong kaluwasan. Sa diya nga atong gidawat si Kristo nga atong manuluwas, nahimutang anak sa Dios o nahimutang membro sa pamilya sa Dios. So anak ta sa Ginoo, natao ta diya sa iyang pamilya o gusto sa Dios nga kita mutubo ta. Di ba? Kinsa may nanganak ron dire. Kinsa may nanganak dire daya nahantol karon ang iyang anak 10 years old na, maingon dahil gihapon siya, cute kaya ning bata, ka-cute niya, 10 anyos na, pero naara gihapon, nagbibiron, naara gihapon sa banig. Dili na gyud na cute, di ba? Murag magkaingon ka nga naunsa maning bataan eh. Mga kaigsunan, walay parents nga nanganak siya, ug ang purpose niya nganong gianak siya, para lang magpabilin nga nagpirmi nagdiaper, naaras katri pirmi. Napa mo diya? Paminaw mo. Ang parents gusto gyud niya nga ang iyang anak nga motubo gyud paggahuman makabalong mulakaw, dili lang kay kabalong mulakaw, kundi kay balo nag unsay buhaton makatabang sa balay. Kaya nga naman, kalipay na sa parents, mga kaigsunan, nga naa na say masugo sa balay. And I believe, mga kaigsunan, mao po na sa atong buhi nga Dios. Dili kabubuton sa Dios nga kita magpabilin ta nga baby hangtod karon. Ang kadaot lang, tungod kay daghang mga Kristohanon karon nagtuo sila nga mature na sila pero mga kaigsunan dili pa gyud ay mature, baby lang gihapon. Pastor, sa may ilahanan, practical lang, di lang sa tamari sa Bible. Abi ni mo no, kung dili ka magamit sa buluton sa Dios, wa pa jud ka motubo. Wa pa jud ka motubo sa imong kundi ka kadumdum sa church. Wa pa jud ka wala jud sa imong schedule nga moari jud ka sa church. Mga kaigsunan, baby ra gyud gihapon ka, ug luoran gihapon ka, mga kaigsunan wa pa jud ka motubo. So the Bible sa atong ang gibasa nato diri mga kaigsunan, dunay usa ka church nga mao ang Church of Corinth. Nga diin mato ba din kining church mga kaigsunan sa chapter 1 verse number 2 ingon siya nga unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Jesus Christ, called to be saints, with all that every place call upon the name of the Lord Jesus, our Lord, both theirs and ours. Siya, grace be unto you. Ang punto lang nako gikuha diri nga bersikulo mga kaigsunan, kini nga church gitawag sila og sanctified church. Ang buot pasabot nga nahimo ng balaan tungod sa ngalan ni Ginoong Hesus.
O nagingon sa 1 Corinthians chapter 6 verse number 11, ye are justified, ye are justified, ye are washed, ye are justified, ye are washed, ye are sanctified, nahimo kang balaan. Mga kaigsunan sa diya nga atong gidawat si Kristo nga atong maduluwas, gibutang ta sa church, nahimo kang balaan og subong kayong pamalandungon, daghang mga gibalaan sa Dios nga diin hantod karon wa pagyud mo grow. I hope nanginaot ko nga sa diyang mahumanta aning waliha mga kaigsunan, doon na unta mo'y desire, doon na mo tinguha sa inyong kasing-kasing, nga unta mutubo ka sa imong Kristohanong kinabuhi. Okay, matol pa din sa Bible, ingon si Paul, ingon siya nga, brethren, verse 1, brethren, I could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as babe in Christ. Di man ko pwede nga mo istorya yung mga kanang mga espirituhanong budang. Ambot ba sabot, dili sila kasabot sa mga, for example, maingon si Paul nga, okay, mag-visitation ta or magwanta mo nini atong baton, magsulwining ta, dili ka istoryas Paul ana nga naman. Di sila kasabot ana. O kinahanglan magmaligon ta sa tong Kristo, di sila kasabot ana. Ang ilarang nahibaluan nga naluwas ra. Pero man niya, mga kaigsunan, verse number 2, I have fed you with milk. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto ye were not able to bear it. Neither yet now are ye able. Ang buti ba sabot mga kaigsunan, nga kung magiskot po og mga dilaglom na nga doktrina, di sila kasabot. Unsa man ang sanctification, unsa man ang basican coming, unsa man ang kaya imo pong istoryahan, imong i-disciple, muingon po nga wait time. Di ba doon ay mga Kristiyano nga, uy, mag-discipleship ta, ako'y time, busy kayo, busy. Muna nga, hantod karon, kamu katubo. Okay, unsa may mga kinaiyanan nila. Verse number 3, mo ni kinaiyas mga wala pa mamutubo. O tanawa niya, ingon siya nga, ye are yet carnal. Ambot ba sabot ng carnal, ambot ba sabot ang mga kaigsunan, ang iyang hunang-huna ba, kanang udun-nun ragad, kanang unsay ganahang kaunon, unsay ganahan, wala siya magisigutan ng pag-alagad sa Ginoo or unsa ba da magamit sa bulot. Wala siya ana. And say nga, ye are yet carnal, or whereas there is among you envyings. Okay. Mo ni marka mga kaigsunan, basta usa ka Kristiyano nga pa motubo, dunay envyings. Unsa man ang envyings? Masina-sina ba? Dali rang masina, dali rang mahiubos. Wala, niduta sa iyang sina, wala. Okay man na. Yung bag, di ma, okay po na yung bag. Uy, masuya ba? Napa mo? Unya, sensitive kayo, huwag dili tag doon. Wala, di lagi siya managad. Paminaw mo, hoy, kanang ginangaya bitaw nga muingon mo nga, wala lagi siya managad. Kamo sa unang managad. Mo smile mo, dili mo smilean, basang di lang. Dili ka hiwian po ni mo. Okay, mo niya. God wants us to grow. God wants us to grow. Gusto gigil sa Ginoo nga mutubo ta. What if God will not, what if a Christian will not grow? Unsay may mahitabo sa usa ka Kristiyano nga dili motubo? Number 1 kanis sa diyang ang usa ka Kristiyano dili motubo, it will cause problem to the church. Mahimong problema sa church. Amen. Basta nagali magsigingon nga, ganahan ko atong ni Pastor Carl.
Uy, mas ganahan ko atong Junjun, mas ganahan ko atong Pastor, Brother Arne, uy, mas ganahan ko atong, uy, mas ganahan ko atong, magsige na gani ka ganaw niya, mukos og away, mga kaigsunan, kana, carnality na siya. Okay, manang ko na, siyempre kay lahi mag-gift. Ako lahi gift si Pastor Carl, lahi gift si lahi man ta. Lahi tag kinaya. Pero mukos na gani, mo resulta gali nag-away-away, lalis-lalis o gunya makigsinumbagay na ka, kuyaw na. Amen. So napagud kung may mo na nahitabo sa current, then sunod, kung wala ka mo tubo mga kaigsunan, kung wala ka motubo, it will cause family problems. Muhatag na problema sa inyong panimalay. Wasta dili ka mo grow. Amen? Diha na din ang mga silos-silos, siya gipalitag sinina, ako wala. Ang iya bago, ang ako adaan. Ang iya dako, ang ako agamay, hala siya, kuan, dan siya, pirming kuyugo ni Papa, siya, ako, wala kayo kuyog. Mga kaigsunan, ingon ana nagali ng kinaiya ninyo, hoy, paminaw mo, wala, pagod mo, motubo. Labi na mo resulta na nga, inyong dili kayo, dili mo mutagad sa iyong papag mama, kanang gamay lang bikil, magpabikil na mo, mga kaigsunan, wa pagod mo motubo sa iyong Kristohanong kinabuhi. It will cause problem to the family. Once nga di ka mo grow. Pamina mo, naagali mo yung mga hatred sa inyong kasing-kasing, mga kaigsunan, natural man na nga mahiubos ta, di ba? Kinsa may wagin mahiubos sukad dire. Di ko motuo na kay nga naman natural na nato nga mahiubos gyud. Pero maniniya abnormal na or dili natural sa Kristo. Dili na kabubuton sa Ginoo nga diin magpabilin ta diha. Sa mo ang pamilya ani magini. So, ako lang, mariko lang ako sa akong pamilya ba. Ako, upat may kaigsuong lalaki sa pero walo gin may tanan, walo may kabuk lalaki. Pero first batch, si Pastor Bear, sana di pa na sa mga pastor, si Nap, si Chris, then ako, ikaupat. Tungod sa among pagkapobre mga kaigsunan, palitag bago si Pastor Bear. Magagmay pa mi. Then ang iyang mga hinubuan, silbi, mudako man na, karones, ihatag nga to ni Manoy, ni Titing, Pastor Nap. Karon pag-abot si Chris o si Manoy, pareha raman sila kadako, gamay lang diferensya. Diretso na gikan ni Manoy, diretso na ang mga karones ni Manoy, ngari sa ako pag-abot sa ako tinapakan ng lubot, mga naghanagmansa, daan na kayo, lagom-lagom na. Ang akong igsuon nga si Chris, tag siya og bag-o. Then maingon na akong mama, magtanaw mo kung, uy, bag-og sinina, bag-og karones. Ako ay taon. Mingon din akong mama, Dodo ako ngalan, Do, pasensya lang ha. Ato lang unahon yung magulang kay pobre man kita. Naagyan na sa ako. 10 years old naman ko, 10 years old, 12 years old, ako may naggalam sa Kabaw, nya kabalo naman kong mangahoy, magpalwa. Ako mamaligya ko palwa, mamaligya ko ganang kahoy, uling, para lang makapalit kong sinina nga bag-o. Kay walay budget ang akong mama sa ako
o nadala mga kaigsunan hangtod sa graduation. Ang akong magulang sa tambungan o panahon sa graduation, ako na honor pa ko, wala ako gitambungan hantod nag-graduate ko hantod nag-graduate ko nagina. Pero never, pamina mo, never ko ni istorya sa akong papa ug mama nga moingon ko, namo mo pinalabi. Namoy favoritism. Wa jud ko mo istorya sukad ana mga kaigsunan. Wa jud ko mo istorya akong papa, akong mama. Pagkasal nako, akong mga igsoon gipang tambungan na. Pagkasal nila ba? Pero pagkasal nako, ako ray isa na malay, ako ray isa maoy naningkamot nga makasal ko. Akong gingnan sa bibing daan ko, ningkamot dia. Waro ba yung kwarta dere? Way kasal gyud ani. Gracias Ginoo mga kaigsoon, nakasal ra ba pod? 2,000 ang ragyod akong kwarta. Ug ang among gasto sa kasal is 16,000. Ang ako ato 2,000 ragyod. Mura gyud ko natigom. Mga kaigsoon, never sa akong heart nga moingon ko nga ikaw wa gyud ko magtawon magtudlo-tudlo. Labaw na kitang mga Kristiyanon, paminaw mo kitang mga Kristiyanon. Usa ka bati kayong testimony nga di ta mo grow sa atong Kristiyanong kinabuhi. Once nga mo cause nag-division sa family, division sa church, division sa mga kaigsoon, wa pa yung ka mo grow. Di ka kapasinsya sa iyong bana, di ka makapasinsya sa iyong asawa. Bulag na lang. Grow, tubo. Once you will not grow, it will break down your family, it will cause division to your family. Mga kaigsunan, it will destroy your family, it will destroy your career. Kanang inyong ilar nga mga batasan, dili igali na niyo tarungon mga kaigsunan, ikaw ray nag-destroy sa imong career, sa imong pagka-nurse, sa imong pagka-engineer, sa imong pagka-unsa diha, whatever career you have. Mga kaigsunan, ma-destroy na pinagi tungod sa inyong mutubo sa inyong kinabuhi. Amen? Actually man niya. Ako nakita sa Bible. Why God wants us to grow? Because God wants us to have a good character. Lindot, bugapo atong kinaiya ba? Akong istudyan ng chapter 3, sa maganing buot sa buot na, nag-isgod na yung karakter kinaiya. Kini chapter 3, ang imong tanawon, ningon ang Bible, ringon siya nga, kinaiya man nga, nganong dunay division, nganong dunay quarrel, dunay gubot sa family. Why? Tungod kay wa pa ka motubo sa inyong Kristiyanong kinabuhi. Nganong di man kakapailob? Nganong di man kakapasinsya? Nganong mo init man kakagulo? By the way, kung doon na mo'y problema sa inyong balay, ayaw dada sa opisina. Kamusang doon na problema sa opisina, ayaw dada niyo sa balay. Matod pa sa mga basketball, mag-abot na ang mga basketball player, nga to mag-abot sa park. Gamay lang, gabi, singki, wala, init na yung ulo. Ino na dahil na siyang kauban. Bay, unsa man kagabi, outside di Colombo ka, init mong kagagulo. Napa mo diya? So, problema ni mo, kung sa problema ni mo, ayaw sikha na nga mong, ayaw paniko dirego, ada. Laktor nga baga-istorya, we need to grow.
Tuloy man niya. Ako lang isingit na. Once kadi ka mo grow mga kaigsunan, muna akong ingon kaganina, pero man niya, verse number 3, verse number 4, verse number 6, dito sa number 6, I have planted Apollos, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. So then, neither is he that planted anything, but God that giveth the increase. Boto sa bot mga kaigsunan nga, ang Ginoo ra gyud mo patubo. Doon ay may asinso sa balay, doon ay may mga asinso sa imong kauban, doon ay asinso or, di ba naman tayo asinso yun, di ba? Doon ay na-promote yun sa diya. Mga kaigsunan, ang Ginoo may naghatag na, ayaw mong suya-suya. Palitang na si bagong sakyanan o bagong balay o bagong sininaw sa diya, mga kaigsunan ang Ginoo naghatag na, ayaw suya. Sa ato pa, sama ra nga may Ginoo unfair. Ginoo, you are unfair. Siya, gibless ni mo, ako mura kag sikain na. Gidawat ang worship ni Abel, pero ang iyang worship, wag ang worship ni Cain, wala niya gidawat. Iyang gipatay ang iyahang igsuon. Mo na nahitabo. Church paminaw. May tabo sa iyong pamilya. Ang atong kaaway, dili atong amigo, dili atong igsuon, dili atong papa, dili atong mama, dili atong anak. Atong kaaway, mga kaigsunan, ang yawa. Diha na daugon nato sa pakigbugno, diha sa pagampo. Verse number 9, ingon siya, verse number 10. Ingon siya, verse number 9. Now, he that planted and he that watered are one. Every man shall receive his own reward according to his own labor. Mga kaigsuon ng pamina mo, kung doon ay asinso ang inyong kauban or doon ay asinso ang inyong siling o igsuon ninyo, pamina mo, ayaw suya Ang Ginoo may naghatag increase na. Doon na nagitagana siya reward. Pamina mo, ayaw batasanan niyo yung people, ayaw batasanan niyo nga masuya mo sa inyong igsuon. Igsuon na niyo, sa diyang mamatay na inyong igsuon, muhilak rin hapon mo. Sa diyang mamatay na iyong papa, iyong mama, muhilak ra gihapon mo. Pero karong buhi pa, di niyo ayo og tagad. Usa man mo ka klase nga Kristohanon. Sakit Kaming papa, kaming mga kaming mama, wala mo ko mama day. Mga mama maghilak rin tao na. Si kasingkahan lang. Tungod kay inyo nakita nga unfair, jealous, nasilos mo. Oy, ang sulbad ra gyud ana mga kaibigan, you grow. Tubo mo sa iyong Kristohanong kinabuhi. Kung ninyo nakita nga gibless siya, doon sa Ginoo, Lord, thank you, nga imo siyang gibless. Smile. Dahil na, Ginoo Lord, salamat si Manoy, salamat si Inko, salamat si Manang, salamat si Bunso, salamat nga imong gibless. Lord, asa mga ko apod. Inon dahil na mo nga, search me, O God, and know my heart. Is there any wicked way in me? Lord, what is the hindrance? Unsa may babag Ginoo nganong wa man ko nimo gibless? Lord, istoryahay ko nako ngano man. Maminaw ko nimo Ginoo. Search me. Amen.
Walay resulta sa panimalay mga kaigsunan kung wala ka mo grow. Ayaw sa tanawa ang uban, tanawa sa inyong kaugalingon. Si mama mo good, si papa mo good, si ikaw mo good, ayaw sa tanaway mong kaugalingon. Panlitan ron, okay ang imong kaugalingon, sila mo ay dilim, okay. Ilahan ang problema. At as long nga kay problema. Ang kuya lang anak kon, ikaw rin nakakita nga kay problema. Mo nang imong istorya nga to sa Ginoo. Napagid ako nakita Buto naman ni magsubay outline pero manin niya. Verse number 7, verse number 9. Ingon siya na, we are laborers together with God. As a church, sa ako nag-ingon mga ganina, we are laborers together with God. Sa pamilya, mga kaigsunan, parehara mo, mga anak sa Ginoo. Parehara. Ayaw mo yun, magbuot dekag, di ko ganahan. Ayaw mo pag-ano oy. Unsa ka kung ang Ginoo, dili ganahan mo. Napa mo diya? Magbuot. Verse number 9. Ye are laborer together with God. Ye are God's husbandry. So what ba sabot? Ang atong kinabuhi mga kaigsunan usa ka importante kay sa church. Kanang gitawag God's husbandry. Ang buti pa sabotan na murata og meaning ang Ginoo mo ay saan na pag-explain? Farmer ba? O farmer ang Ginoo dahil kita mo ay i-cultivate sa Ginoo. Di ba? Napa mo? Kung ang usa ka mag-uuma, magtanom siya mga mais, mga utanon, mga ensadya. Ang tuyog yun niya nga makapakaon siya. Na produkto niya mga bulanghoy, kamati, kamote, ngonana. Iyan ang mapakaon. Ang purpose nga nung i-develop niya ang iyang farm para makapakaon siya nga to sa uban. Amen? Sa ato ba, ang makakaon, makaingon, uy, salamat nga dunay nagtanom. Paminaw mo, ang atong kinabuhi sa niining kalibutan na mga kaigsoon, murata og usa ka farm. Nga diin, naidaghang mabulahan sa atong pag-farm. Di ta kakaog humay mga kaigsunan, di ta kakaog utan kung walay nagtanom. Di ba? Pamina mo, mao po na ang mahitabo. Kung ang atong church o kung ang atong kinabuhi, ang atong karakter, ang atong kinaya, wa kita mo grow, meaning wa kita mapusli. Amen? Amen, meron mo dali ko. Kimoto to sila yung punto, amen? Pastor, naigo mo ko. Bising lang naigo ka. Email lang. Kaya ako mga kaigsoon, una-una akong naigoan eh. Panimalos na niya ako aninyo. Balos-balos na niya ito Human ako gigo na ko sa Ginoo Karon, kamo na puwi akong, di bilang, ang puwenta ko mga kaigsunan, mao naman yung pulong sa Ginoo, mo correct man na to. You are God's husband and you are God's building. Kini sa iyo ni sabton. Kinsa may nagtukod og balay. Nga walay kapusla, walay pulos, walay tukod lang siya balay.
Dili ko mo tuoy. Basta magtukod kag balay, doon ay tuyo, gini mo na, number one, shelter. Na kay kapasilungan. Kay og pangikasog magulan, na magulan. In kasog init, na kay mas... In kasog kung mo pahulay ka, na kay kapahulayan. Ang pangutana atong kinabuhi, oy. Gitawag man tag balay. Kumusta man ang imong kinabuhi nga balay? Mapuslan pa ba? Naanal ba ka na atop? Kaya nga itong kinabuhi, gipareha man sa balay. Ang usa ka balay, mga kaigsunan, dili ragyon nga, agoy, nakabalay na dyan ko. Asa man yung balay? Naraay. Uy, haligi raman na, oy. Ilan naman nakatuig? Mga 20 na nakatuig. Haligi ragi hapon. Dagang Kristohanon karon, proud gihapon siyang kinabuhi nga nakoy balay, pero haligi rataman. Ang pangutana, makapasilong ka diha. Dili, oy. Tubo sa tubo. I-develop na siya. Kanang iyong pagkaluoran, mga kaigsunan, kuha na. Kanang imong kanang pagazilos, pag-unsa diha, pagangil, pagkuha na. Butangin na nag-atop ang inyong balay. Ang Kristohanong kinabuhi, murag balay. Butangin na Pastor, nanay ato, pastor. Salamat. Ang bungbong na agaha. Ihulagway ko na imong kinabuhi nga mura kag balay. Na nakakay bungbong. Na nakahasalog. Nga namang nagbuhat magagbalay para mapuslan sa uban. Dili lang kay para nimo. Naidaghang karong gani nainitan, gusto mapasilong, gustong matulog sa malinawon, gusto dihang musir diha sa imong balay. Mga kaigsunan buti pasabot, gusto sa Dios nga mahimo kang blessing. Mahimo kang blessing ngadto sa uban. Kay mo na ituyo sa Ginoo nga anong gipatubo ta sa atong Kristohanong kinabuhi. Abi nimo, wala tay igong katarungan mga moingon sa Ginoo. Ginoo, wa jud ko motubo Ginoo. Kay mo ni hinungdan kini. Oy, ayaw gyud mo pangatarungan sa Ginoo na. Pamina mo, na anak kompleto na ang Bible. Ang atong mga batasan nga di mao. Na address Bible ato ng doon ay usa ka manigdayon. Ningon ang asawa. Hoy! Junior na akong ingalan. Hoy, Junior! Kanayong baba, sige, kaso-aso. Hunong nga na. Ningon ang bana. May nalaning akong baba nga nag-aso-aso. Kasi mong baba nga murag espada. Daghan na kayong nataruyan anang pagkingilan ni mong batasan. Malaning akong aso. Kaysa imong baba nga purting batia. Muhunong lang akong baba o aso. Basta muhunong po na imong baba. Hantod karon nangamatay na lang. Hantod sige hapog aso. Despansyon. Napamuli. Ambot lang. Tarayon ba ta? Ninduta nang iwalay ganing ko. Nakaagi na ka ba? No? Alis mo na, murag. Kaagi na ko ba? Pero ayaw ko muwali ani ko, wa ko makapasar. Karon, manimalos ko ninyo. Kaya ako, gigo-igo mo yung ginawa ni. Apa mo? Tanawa, verse number 10. According to the grace God has given unto me as a wise master builder, I have laid the foundation, another builded their own. But
let every man take heed how he builded thereupon. Ambot pasabot mga kaigsunan, dili na ta magkinahanglan nga magkalot patag foundation sa atong balay. Ang pinakalisod sa balay mga kaigsunan, kining foundation. Diya silang paping, naay balay dito nga nalahi dito sa may suba, gitukod ang maong balay. Diya dito mo, ato mo mangga lapit. Diya mo agi sa riprap. Naay balay, wailaing balay nga nag-inusara diya dool sa suba. Pila na kabaha nga niagi ana, pero di gyud na ayinon sa rescue nga, oy, balhin na mo kay basig maano na yung balay. Di gyud sila mo balhin. Nga naman, kabalo man sila unsa kalalom ang pundasyon sa ilang balay. Mga kaigsunan, once nga atong balay, ang atong kinabuhi, natukod diha ni Kristo, lalom kay na. Bisan pag unsa ka dagko ang nagbaha, bisag unsa pa kakusog sa mga hangin nga mo hampak sa atong balay, mga kaigsunan, dili gyud na maunsa ang atong balay. Kay nga naman ang foundation na mao si Kristo. Abi niyo mga kaigsunan, mukupot lang ta diha ni Kristo. Pahalang magtuo atong luha mga kaigsunan, magdangoy-ngoy ka diha sa pagpray. Tungod sa kadagha mga pagsulay nga niabot sa imong kinabuhi, imong anak, imong papa, imong asa mga problema mga kaigsunan nga maabot sa itong kinabuhi. Pamina mo, duol ka ni Kristo. Lord, murag ka anaron naman gini akong balay. Ningon ang Ginoo, dili maanod, basta naalang ko. Amen. Ambot pasabot, watay katarungan, pamina mo. Dili ta makarason pas Ginoo, wa jud ko kabalay og insakto kay wa ko insaktong pundasyon. No. Kita na lang mo build up, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Basa og Bible, pray. Apply sa inyong nahibawan sa Bible, apply. Verse number 11. For other foundation can be no man laid than that is laid, which is Jesus Christ. Now, if any man build on this foundation, gold, silver, precious stones, actually kanini mga kaigsoon, nagisgot kini og kinabuhi nato ba? Yun sa man nato pagtukod ang atong balay. Made of gold, meaning about ligon yun na, pinaka nindot nga balay, o silver, precious stones. Pero niya, unsa man nga klase nga balay ni moron, panalitar maagian nagpagsulay sa kinabuhi, masunog ba na? Ang uban ng Kristohanong karon di na makita sa church. Why? Nasunog. Nagyag pagsulay, bagyo sa pagsulay. Di na ganahang, di na motuo sa Bible, di na motuo sa wali, di na motuo. Abi mo, nining kalibutan na mga kaigsunan, naagyon na kanalayong pagsulay. Muna gitawag fire. Kung ang imong balay mga kaigsunan, ninsakto ang foundation, saktong materialis, bisag agian na siya kayo, dili gina maunsa. Sugutag sa dili mga kaigsunan, ang atong kinabuhi din ng kalibutan na, agian gitag mga pagsulay kalayo. Pero niya, once nga atong balay,
nindot ang materials. Pero kung ang materials na to is made of kanang stubble or kugon, gamay lang kalayo na, paing na, hurot na. Pero dali ramang po na tukuro na, mas light ramang material, barato mang kugon. Kanang uhot sa humay, pila ramang mangayo ramang kaana. Pero kining wood, murag, depende sa wood, naapoy hardwood, naapoy unsa na or stones. Unsa mga klase ka nga unsa man ka nga klase nga Kristohanon? Kung gusto man ang imong pagka-Kristohanon, dali ra kang masunog. Gamay ra ang pagsulay. Di na ko masimba, di na ko mag-offering. Gamay ra. Base nang imuhang kinabuhi. Kining kugon basta magya na siya kalayo, awa na dayon. Pero doon ay salamat sa mga daghang Kristohanon, mga kaigsunan. Bisan pag naglalay, pagsulay nga mabot silang kinabuhi, makawatan, maunsa niya, Pastor, pabilin gihapon mi. Padayon gihapon mong simba. Padayon gihapon mi. Doon ay blessing. Abi ni mo sa resulta niya. Verse number 14. If any man's work abide which hath built thereon, he shall receive a reward. Actually, kini nga siya Silbi, actually ang gigamit man niya sa kanang gitawag judgment seat of Christ. Mayunana. Pero man niya, ako lang gikuha ang application. Ang atong nindot nga kinaiya mga kaigsunan, bisag unsa pa na nga klase nga pagsulay nga mabot sa itong kinabuhi, mga kaigsunan, mubarog juga. Amen. Doon na sa kakristohanon akong giingnan. Namatay ang asawa. Namatay po, matay ang asawa, dayon ng hospital yung mga apo. Kung kumusta man ka, sir? Siya nga, I am all right, but not okay. Sabi, buta pa sabot. Siya, sakit. Nawadang kag-asawa. Daghang nahitabo siyang kinabuhi. Pero, nara sa Ginoo. Itugot man sa Ginoo. Wagin siya mo backslide. Makaingon siya sa kanta ngayon, it is well with my soul. Mga kaigsuhan mo niya, depende na sa itong kinaya. Yes. Once gaduna kay gitawag dili ka wa kay mainsaktong karakter, it will destroy the church. It will destroy the family, destroy your career. Then ang last mga it will destroy yourselves. Ang ma-destroy ikaw ra. Okay, mong tanaw din, ambot lang ha. Akong tanaw na. Verse number 9. Verse number 16. Know ye not that ye are the temple of God, and that the Spirit of God dwelleth in you? The Spirit of God dwelleth in you. Di ba kita mo ni temple, amen? Amen mo, aron ta madali. We are the temple, di ba? Pag-abot sa verse number 17, ingon ang Bible, ingon ang Ginoo, if any man defile the temple of God, if any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Kinibit ang magsigag pangdaot og tao, imong gi-destroy ang iyang unsa dia, destroy. Kaning words ba nga makadaot, makadestroy ba na?
ikaw mo i-destroy, somebody will destroy you. Mga kaigsunan, masuko ang Ginoo dayana. Palitag ako nang i-destroy ni Sikon. I-destroy ni nako siya. Si mingo nang Ginoo, ako amana. Nganong imo man ang gi-destroy? Ang Ginoo po mo destroy nako. Once nga imong i-destroy ang usa ka tawo, i-destroy nimo ang reputation, i-destroy nimo imong asawa, i-destroy nimo ang imong pinagi, imong ngil-an nga kinaya. Mubalik ra po na nimo. Defile the temple. Pastor, unsa may maka-defile, unsa may maka-defile nato? Tanaw ra gud sa Mark chapter 7. Mark chapter 7. Verse number 21. Unsa gyud sa Bible? For from within, unsa kuno naa sa within nato sa sulod ba? Out of the heart of man, unsa may naa? Gikan kuno sa kasing-kasing sa tao, proceed evil thoughts. Daotang panguna-una, adulterers, fornications. Oy, pamina mo. Kamo nagsuna-hunag adultery or fornication, wa lang ka mag-destroy sa usa ka kanang bayana kundi imong gi-destroy sa dang iyang ugma ana. Ayaw mo gingon makapabor ka nakapang-chicks ko kagabi. Imo kuan ba to kanang minor de edad pa gito. Imo pang ipanghambog, imong gi-destroy. Pero wa ka kay balog nga imong gi-destroy imong kaugalingon. Oy, nakasulti kag ako bitong gikuan da. Ako pang ginsulto da. You are destroying. Dili siya imong kaugalingon. Usa yung sa Bible, out of the heart of man proceed evil thoughts, adultery, fornication. Now, verse 22. Thieves, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. Naana sa atong sulod. Okay, kining ni asa atong sulod, ato nang bantayan nga di na makagawas. Kay once nga magagawas na siya mga kaigsunan, it will hurt somebody. Sakitan. Ikaw papaha ka, ikaw mamaha ka, sakit. Unsa gyud sa Bible, verse number 23. Kung kanang mga butanga, mga kaigsunan na ana sa imong sulod, din makagawas na. Actually, ang context dili mahitungod man dili man ningon sa pagkaon nga ang pagkaon kuno nga makadaot sa makahugaw sa tao dili kuno ang nagasulod kundi ang katong nagagawas. So kanang naa sa imong sulod nga katong mga evil, mga blasphemy, mga paningkamuti nga di to makagawas. Kay mao man toy makahugaw. Sulay kunog na ihugaw gikan nimo, then imong ilabay sa to. Unsa mahitabo? Maglagot gyud sila mo nganong gilabay kag hugaw. Panalitan ron ako ang anak. Labay og hugaw sa silingan. Ako nga amahan, maglagot jud ko. Masuko jud ko ako anak. Mao po na sa Ginoo. This evil thing, kining daotan nga mga butang, come from within. Unsa yung gingon? And defile the man. Makahugaw. Ug ningon ang Ginoo, once nga imong hugawan na siya, defile the temple of God, God will destroy you. Munang daghang wala mo asinso nato tungod sa atong kinaiya. We are hurting. Atong gipasakitan, daghan ka tang gipasakitan nga tao. Abi mo mga kaigsunan. Napay time nga atong usbon atong kinaiya.
Tingali imong napasakitan imong papa, imong mama, ug istorya. Tingali imong brother and sister, imong napasakitang istorya. Pangayo pasaylos Ginoo. Or pwede ka madto niya, imo siyang istoryahon. Mga ikagsuri. Abin niyo mga kaigsunan, that is the sign of growing up. Atong idugo atong ulo alang sa pagampo. Thank you, Lord. Oh God, tabagi may Ginoo, help us, Lord, to grow. We are human. Na sa among sulod Ginoo ang daotang hunahuna, evil thoughts, adultery, fornication, lasciviousness, blasphemy, pride, foolishness, evil eye, ug daghan pang mga butang nga naa sa among sulod, Lord. Tabangi mi nga kini nga among pagkadaotan nga naa sa among sulod, O Dios, mubunga unta ni og pagkamayo. Mubunga ni og gugma, mubunga ni, it will have fruit of joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, meekness, temperance, faith. Lord, tabagi mi nga mo tubo mi sa among Kristohanong kinabuhi. O God, i-bless ang matag-usa namo. Amo kinigamo in Jesus' name. Samtang ipadayon po duko atong ulo. Diya sa imong ligilingkuran, you just bow your head. Pangayog pasaylos Ginoo, Lord, I am sorry. I am just human, Lord. Help me. You bless my mama, you bless my papa, you bless my brother, you bless my sister. You bless my son, you bless my daughter. Diya sa imong gilingkuran, make a prayer. Katong imong gikalagutan, biya sa imong tinduga ali imong gilingkuran, hinang Ginoo, Lord, you bless them. I'm sorry. Kinsa may ngon, Pastor, palihog i-appeal ko sa pagampo by God's grace. I will grow in my Christian life. Praise the Lord, amen, amen, amen. Praise the Lord, amen. I will grow. I will continue growing in my Christian life. Praise the Lord, amen. Lord, ganyan na kontan sa pagtindog palihog. Lord, salamat niya mga tao nagpataas sa ilang kamot. Ako nagampo, Lord, alang nila. Tabangi, ang matagusan namo. Ya kami, O Diyos, magpadayon sa pagtubo. Wa kami maanad sa pagpuyo nga Kristohanon. Wa kami maanad anang pagpuyo nga tinarong. Pero tabangi mi, Lord. Giyahi mi, O Diyos. Lord, i-bless ang matagusan namo. Nga kami, malipayon ni mi, nagpadayon sa paglagada ni mo, O Diyos. Lord, bless ang tagsa-tagsa. Ikaw nga mong Diyos, nga faithful. Thank you, Lord. You are Lord, you are God. I-bless ang matag-usan na mo, Lord.